Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa imo? Unsay akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misel ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolwoman Mary Grace Artizuela mula sa PNP Anti-Cybercrime Group. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Sa isinagawang Monday flag raising ceremony ngayong araw, nagbigay ng mensahe si Chief PNP Police General Jose Melencio C. Nartates Jr. kung saan kanyang pinuri ang lahat ng kapulisan sa naging matagumpay at mapayapang pagunitan ng Semana Santa sa buong bansa. Ayon kay Police General Nartates, ang kaayusan at kaligtasan na naranasan ng publiko ay bunga ng dedikasyon, pagbabantay at profesionalismo ng bawat pulis na nakadeploy sa kani-kanilang lugar. Binigyang din niya ang kalagan ng pakikipagtulungan sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, lokal na pamahalaan at komunidad upang makamit ang ganitong uri ng tagumpay. Hinikayat naman niya ang lahat na ipagpatuloy ang pagiging mapagmatyag at tapat sa tungkulin para sa kapakanan ng mamamayan. So let me commend all of you for your performance during Semana Santa. Overall, Holy Week was generally peaceful across the country, with no major incidents reported. That result is not accidental. It is the result of your presence, your vigilance, your confidence, and commitment on the ground. Kayo ang dahilan kung bakit naging ligtas ang Semana Santa ng ating mga kababayan. I also recognize our partner agencies, the local government units, and community groups. This shared success proves that effective public service requires collective effort and commitment. Dumako naman tayo sa mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Philippine National Police nagbabala laban sa AI-generated fake accounts sa social media na maaaring magdulot ng maling pananaw at kalituhan sa kapulisan at mamamayan. Nagpapaalala naman ng pulisya na maging mapanuri sa mga napapanood online at tiyaking beripikado ang pinagmulan ng mga impormasyon. Patrolwoman Rezalie Umalay sa detalye. Ang Philippine National Police laban sa paglaganap ng AI-generated content at scripted video sa social media na maaaring magdulot ng maling pananaw laban sa kapulisan at kalituhan sa publiko. Ayon sa PNP, dumarami ang mga content na gumagamit ng artificial intelligence, digital at manipulation, at iba pang editing tools upang lumikha ng mga peking eksena na nagpapakita ng mga umano'y insidente ng pang-aabuso, katiwalian at iba pang irregularidad na iniuugnay sa mga pulis.
Binigyang diin ng pamunuan na ang ganitong uri ng nilalaman ay maaaring makasira sa tiwala ng publiko at magpalaganap ng misinformation, lalo na kung ang mga video ay ginawang magmukhang aktwal, lehitimo at ganap sa tunay na presinto o police operation. Pinaalalahanan din ang publiko na maging mapanuri sa mga napapanood online at tiyaking beripikado ang pinagmumulan ng impormasyon bago ito paniwalaan o ibahagi. Kasabay nito, pinayuhan ang mga content creator na gamitin ang teknolohiya ng mga pananagutan at iwasan ang paglikha o pagpapakalat ng mga mapanlinlang na material na maaaring makasama sa publiko at sa mga institusyon. Hinihikayat naman ang mga mamamayan na agad i-report sa kinauukulan ang mga kahinahinalang video o post na posibleng bahagi ng misinformation o digital manipulation. Paalala ng PNP, ang teknolohiya ay dapat gamitin para sa tama at responsable nitong layunin, hindi para sa panlilinlang at pagpapakalat ng maling impormasyon. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolwoman Umalan. Upang masiguro ang kapayapaan at kaayusan sa Maguindanao del Sur at karatig lugar nito, mas pinalakas ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines ang seguridad matapos ang isang security conference na pinangunahan ni PNP Chief Police General Jose Melencio C. Nartates Jr. kasama si Western Mindanao Command Chief Lieutenant General Donald Gumiran. Magbabalita dyan si Patrolwoman Maria Sara Bernales. Hawak ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines ang kanilang pinagsanib na operasyon upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa Sharif Agwak at mga karatig lugar sa Maguindanao del Sur. Pinangunahan ni na Chief PNP Police General Jose Melencio Nartates Jr. at Western Mindanao Command Chief Lieutenant General Donald Gumiran ang isang security conference kung saan napagkasunduan ang mas pinaigting na koordinasyon kasunod ng mga nagdaang karahasang insidente, kabilang ang ambush na ikinasawi ng 5 pulis at mga pagsabog sa kalapit na bayan ng Raja Buayan. Layunin ng hakbang na maiwasan ang pag-ulit ng mga insidente at mapatatag ang seguridad sa rehiyon. Binigyang diin ng PNP ang kahalagahan ng matibay na ugnayan ng pulisya at militar kasama ang suporta ng lokal na pamahalaan at komunidad sa epektibong pagpapatupad ng mga hakbang pang-seguridad. Tiniyak din ng mga opisyal ng AFP ang kanilang buong suporta sa law enforcement operations ng PNP, partikular sa kampanya laban sa terorismo at iba pang banta sa kapayapaan. Sa pamamagitan ng pinahusay na koordinasyon at tuloy-tuloy na operasyon, nananatiling determinado ang PNP na protektahan ang mamamayan at panatilihin ang kaayusan sa buong lalawigan. Ako po si Patrolwoman Sari Bernales, nagbabalita para sa Police News Network. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolwoman Bernales. Sa patuloy ng kampanya ng Philippine National Police kontra smuggling, aabot sa mahigit 50 million pesos na halaga ng smuggled sigarilyo ang nasabat sa operasyon sa Udin, Sinsuat, Maguindanao sa magkasanib pwersa ng Bureau of Custom at Criminal and Investigation Detection Group. Ibabalita yan ni Patrolman Adrian Dayao. Aabot sa mahigit 50 milyong pisong halaga ng smuggled na sigarilyo ang nakumpiska sa anti-smuggling operation sa Dato Udin, Sinsuat, Maguindanao nitong Abril 3. Pinangunahan ng operasyon ng Bureau of Custom, katuwang ang Criminal Investigation and Detection Group at iba't ibang unit ng PNP sa Bangsamoro Region. Ayon kay Police Brigadier General Jason De Guzman, Regional Director ng PRO BARM, nadiskubre ang kontrabado matapos i-report ng mga residente ang kahinahinalang pag-iimbak ng mga kahon ng imported na sigarilyo sa isang bakanting lote sa barangay Dinaig Proper. Pinaniniwala ang pinuslit ang mga ito sa pamamagitan ng dalampasigan at planong ipamahagi sa iba't ibang lugar kabilang ang Cotabato City. Dahil sa agarang koordinasyon ng mga otoridad at lokal na pamahalaan,
napigil ang planong distribusyon ng mga smuggled na sigarilyo. Patuloy naman ang paalala ng mga otoridad laban sa smuggling at iba pang ilegal na aktibidad. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolman Dayaw. Magkatuwang ang Philippine National Police, Philippine Navy, Philippine Coast Guard at Philippine Marine Corps sa isinagawang interagency maritime operation na ginanap sa Kalayaan Island Group. Alamin natin ang balita mula sa PNP Maritime Group. Na interagency maritime operation ang isinagawa ng pinagsanib na pwersa ng Philippine Coast Guard, Philippine Navy, Philippine Marine Corps, PNP Maritime Group sa paligid ng Pag-asa Island at Sandy Cays. Patuloy namang iginiit ng mga otoridad ang kahalagahan ng ganitong operasyon upang mapanatili ang soberanya ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Alamin naman natin ang efforts ng kapulisan sa pagpapanatili ng ligtas at payapang pagunitan ng Semana Santa. Upang masiguro ang kaligtasan ng mga biyahero, turista at mga motorista, police visibility mas pinaigting ng mga miyembro ng 2nd Special Operating Unit Maritime Group sa iba't ibang bahagi ng lalawigan ng Palawan. Yan ang balitang hatid ng ating PNN correspondent mula sa Maritime Group. Patuloy na binabantayan at pinaigting ang seguridad sa iba't ibang bahagi ng lalawigan ng Palawan. Ngayon, kasalukuyang ginugunita ang Semana Santa sa ilalim ng Ligtas Sumbak 2026. Narito ang 2nd Special Operations Unit Maritime Group na aktibong nagpapatupad ng mas pinahigpit na police visibility sa mga pantalan at mga pangunahing destinasyon upang tiyakin ang kaligtasan ng mga biyahero at turistang patuloy na dumadagsa sa mga lugar pasyalan sa lalawigan. Nakaantabay rin ang mga police assistant desk sa mga matataong lugar na handang tumulong at umagap sa anumang pangangailangan ng publiko. Samantala, nakiisa naman ang 2nd Special Operations Unit Maritime Group sa pagdaos ng Daan ng Cruz bilang bahagi ng patuloy na pagunita ng Semana Santa at pag-alang sa pananampalataya ng mga Palawenyo. Isang regular na interagency maritime operation ang isinagawa ng pinagsanib na pwersa ng Philippine Coast Guard, Philippine Navy, Philippine Marine Corps, PNP Maritime Group sa paligid ng Pag-asa Island at Sandy Cays. Patuloy namang iginiit ng mga otoridad ang kahalagahan ng ganitong operasyon upang mapanatili ang soberanya ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Philippine National Police nagpaalala sa publiko na mag-ingat at agad i-report ang mga kahinahinalang aktibidad sa pulisya. Tiniyak naman ng kapulisan ang kanilang kahandaan na tumugon sa insidente upang mapanatili ang kaayusan at seguridad sa Semana Santa. Patrolwoman Maria Sara Bernales magbabalita. Alala ang Philippine National Police sa publiko na manatiling mapagmatsyag at maingat ngayong Semana Santa kasunod ng naitalang 7 kaso ng pagkalunod sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon sa ulat, agad na rumesponde mga pulis at rescue units sa mga insidente upang magbigay ng kinakailangang tulong sa mga naapektuhan. Kaugnay nito, pinaigting din ng PNP ang kanilang presensya sa mga matataong lugar tulad ng pantalan, simbahan, pasyalan at iba pang pangunahing destinasyon upang matiyak ang kaligtasan ng mamamayan. Binigyang diin ni Chief PNP Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang kahalagahan ng iba yung pag-iingat lalo na sa mga aktibidad sa tubig at paglalakbay habang patuloy ang deployment ng mahigit sa 99,000 na kapulisan sa buong bansa. Hinikayat din ng PNP ang publiko na sumunod sa mga litunturin sa kaligtasan, bantayan ang kanilang mga gamit at agad iulat ang anumang kahinahinalang aktibidad sa mga otoridad.
Tiniyak naman ng kapulisan ang kanilang kahandaan na tumugon sa anumang insidente upang mapanatili ang kaayusan at seguridad sa buong Semana Santa. Ako po si Patrolwoman Sari Bernales, nagbabalita para sa Police News Network. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Philippine National Police nagkaisa sa Eastern Vigil Mass at tradisyonal na salubong. Pinalakas ang pananampalataya at pag-asa na ginanap sa Campo Crame. Magbabalita dyan si Patrolwoman Maria Sara Bernales. At bago po tayo magtapos, para sa mas malawak at mabilis na ulat ng mga balita, huwag kalimutang mag-like, follow and share sa aming official social media accounts ng Police News Network. Tutok lamang sa aming YouTube channel para sa mga live stream at replays. At i-follow kami sa X account para sa mga real-time updates at Facebook account ng Police News Network. Manatiling mapagmatsyag at laging alam ang totoo. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunguna ni Chief PNP Police General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya, kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako ang inyong tagapag-ugnay, Patrolwoman Mary Grace Artizuelan ng PNP Anti-Cybercrime Group. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.